Ano ang unang bagay na ginagawa mo kapag ramdam mo na ubos ka na? Kapag ang isip mo ay parang isang makina na walang langis at ang bawat desisyon ay parang pagbuhat ng isang tonelada. Para sa karamihan, ang sagot ay simple. Maghanap ng aliw, magbukas ng social media, manood ng kung ano-ano, maghanap ng mabilis na solusyon para takasan ang pakiramdam. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakakaraniwang reaksyon na ito ay ang mismong kadena na pumipigil sa iyo na makamit ang tunay na lakas, na ang ginagawa ng 79% ng mga tao ay ang eksaktong bagay na hindi mo dapat gawin. Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga simpleng life hacks. Bubuksan natin ang isang lihim na kaalaman na naiintindihan lamang ng iilan, ang sining ng pag-navigate sa emosyonal na pagkapagod gamit ang talas at disiplina ng isang stoic. Ito ang mga bagay na hindi dapat gawin na siyang maghihiwalay sa iyo mula sa karamihan. Handa ka na bang malaman ang pagkakaiba? I-type ang "handa ako" sa comment section sa ibaba kung kasama kita. Nabubuhay tayo sa isang mundo na idinisenyo para ubusin ang ating mental na enerhiya. Bawat notifikasyon, bawat balita, bawat inaasahan mula sa lipunan ay tila isang maliit na vampira na sumisipsip sa ating atensyon at lakas. Ang resulta, isang epidemya ng emosyonal na pagkaubos, lalo na sa mga kalalakihan na inaasahang maging matatag, maging haligi at hindi magpakita ng kahinaan. Ang problema ay hindi ang pagod mismo. Ang pagod ay isang natural na signal ng katawan at isipan. Ang tunay na problema ay ang ating itinurong reaksyon dito. Itinuro sa atin na ang pagod ay isang kaaway na kailangang puksain agad-agad sa pamamagitan ng distraksyon o artipisyal na pampasigla. Ngunit para sa isang stoic, ang pagod ay hindi isang kaaway. Ito ay isang data point, isang pagkakataon, isang paalala na oras na para gamitin ang pinakamahalaga nating sandata, ang ating isipan. Ang modernong mundo ay ang ating Colosseum. Ang mga hamon ay hindi na mga leon o gladiator, kundi ang walang katapusang agos ng impormasyon at ang bigat ng ating mga emosyon. At sa arenang ito, ang hindi marunong kontrolin ang kanilang reaksyon sa pagod ay ang unang bumabagsak. Ito ang konteksto ng ating laban ngayon. Ang unang pagkakamali, huwag kang maghanap ng agarang aliw. Ito ang pinakakaraniwang bitag. Sa sandaling maramdaman mo ang pagod, ang unang instinct ay abutin ang telepono, mag-scroll sa social media o manood ng walang katuturang video. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng mabilis na tama ng dopamine, isang kemikal sa utak na nagpapasaya. Ngunit ito ay isang ilusyon. Ito ay parang pag-inom ng tubig alat kapag nauuhaw ka. Pansamantala, parang nakakaginhawa. Pero sa katagalan, lalo ka lang nitong uubusin. Ang bawat pag-scroll, bawat like, bawat maikling video ay humihingi ng iyong atensyon. At kapag emosyonal kang pagod, ang iyong atensyon ay ang pinakalimitado mong yaman. Sa halip na ipahinga ang iyong isip, lalo mo itong binobomba ng impormasyon na hindi naman mahalaga. Ito ang modernong katumbas ng pagtakbo ng marathon para magpahinga mula sa pagod. Ang isang lalaking may kontrol sa sarili ay naiintindihan ito. Alam niyang ang tunay na pahinga ay hindi ang pagpuno sa isip ng ingay, kundi ang pagbibigay dito ng espasyo para sa katahimikan. Ang ikalawang pagkakamali, huwag kang magreklamo o maghanap ng simpatya. Natural sa tao na ilabas ang sama ng loob. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paghingi ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan at ang paulit-ulit na pagrereklamo sa lahat ng nakakarinig.
Kapag pagod ka, ang pagrereklamo ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Pinapalakas nito ang nararamdaman mong negativity. Inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon ng isang biktima na walang kapangyarihan sa kanyang sitwasyon. Isipin mo ang iyong enerhiya bilang isang baso ng tubig. Sa bawat reklamo, nagbubuhos ka ng kaunti. Sa una, hindi mo mapapansin. Pero kung uulitin mo ito, mauubos ang laman ng baso mo nang hindi mo namamalayan. Ang isang stoic ay tinitingnan ng kanyang pagod bilang isang hamon na kailangan niyang solusyonan, hindi isang problema na kailangan niyang ireklamo sa mundo. Sa halip na sabihing, pagod na ako sa lahat, ang tanong niya sa sarili ay, ano ang nasa loob ng aking kontrol na maaari kong gawin ngayon para maibsan ito? Ito ang pagbabago mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging komander ng sarili. Ang ikatlong pagkakamali, huwag kang gumawa ng malalaking desisyon. Ang iyong isip, kapag pagod, ay hindi ang iyong pinakamatalinong tagapayo. Ang emosyonal na pagkaubos ay nagpapapangit sa iyong pananaw. Ang maliliit na problema ay nagiging dambuhala. Ang mga oportunidad ay nagmumukhang banta. Ang paggawa ng desisyon sa ganitong estado ay tulad ng pagmamaneho sa isang makapal na fog. Hindi mo makita ng malinaw ang daan at malaki ang tsansa na ikaw ay bumangga. Marahil gusto mo nang mag-resign sa trabaho o tapusin ang isang relasyon o gumawa ng isang malaking pagbili. Pigilan mo ang iyong sarili. Ito ang tinatawag na strategic patience. Ang isang matatag na lalaki ay may disiplina na maghintay. Nauunawaan niya na ang isang desisyon na ginawa dahil sa pagod ay halos palaging isang desisyon na pagsisisihan niya kapag kalmado na ang kanyang isip. Ang patakaran ay simple. Kung ang desisyon ay maaaring maghintay ng 24 na oras, hayaan mo itong maghintay. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras na makabawi. Ang malinaw na isipan, hindi ang pagod na emosyon, ang dapat na gumagawa ng mga mahahalagang pasya. Ang ikaapat na pagkakamali, huwag mong sisihin ang iba o ang mundo. Kapag tayo ay nasa ating pinakamababang punto, napakadaling ituro ang daliri sa labas. Kasalanan ito ng boss ko, kung hindi lang dahil sa traffic. Ganito talaga ang sistema. Ang paghahanap ng sisisihin ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa. Inaalis nito ang responsibilidad sa ating mga balikat, ngunit ito rin ay isang pag-amin ng pagkatalo. Kapag sinisisi mo ang isang bagay na wala sa iyong kontrol, isinusuko mo ang iyong kapangyarihan dito. Ang Stoic philosophy ay nakasentro sa isang napakalakas na ideya, ang dichotomy of control. May mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong isip, ang iyong mga aksyon, ang iyong mga reaksyon. At may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang panahon, ang ibang tao, ang ekonomiya. Ang pagtuunan ng pansin, ang mga bagay na hindi mo kontrolado ay isang garantisadong paraan para maubos ang iyong enerhiya. Ang tunay na lakas ay nasa pag-alis ng iyong atensyon mula sa labas at pagbabalik nito sa loob. Tanungin ang sarili, sa sitwasyong ito, ano ang aking magagawa? Ito ang pundasyon ng mental na kalayaan. Ang ikalimang pagkakamali, huwag mong pabayaan ang iyong pisikal na katawan. May isang maling akala na ang emosyonal na pagod ay purong isyu lamang ng isipan. Ito ay isang mapanganib na kasinungalingan. Ang isip at katawan ay hindi magkahiwalay. Sila ay iisang sistema. Kapag pagod ang isip, madalas nating pinapabayaan ang katawan. Hindi tayo natutulog ng sapat. Kumakain tayo ng mga pagkaing walang sustansya. Hindi tayo nag-eehersisyo.
Ito ay isang paikot-ikot na bitag. Ang pagpapabaya sa katawan ay lalong nagpapagod sa isip at ang pagod na isip ay lalong nagpapahirap sa pag-aalaga ng katawan. Para sa mga Stoic, ang katawan ay isang kasangkapan ng isipan. Hindi ito dapat sinasamba, pero hindi rin ito dapat pinababayaan. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi isang luho, ito ay isang obligasyon. Kapag ramdam mo ang emosyonal na pagod, ang pagtulog ng sapat na oras ay hindi katamaran, ito ay isang strategic na pag-atras para makabawi. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay hindi parusa, ito ay paglalagay ng dekalidad na gasolina sa iyong makina. Ang kaunting ehersisyo, kahit paglalakad lang, ay isang paraan para i-reset ang iyong sistema. Ang lalaking nakakaintindi nito ay hindi nakikita ang pag-aalaga sa sarili bilang kahinaan, kundi bilang isang matalinong paraan ng pagpapanatili ng kanyang lakas. Ang ika-anim na pagkakamali, huwag kang mangako ng kahit ano. Kapag ikaw ay pagod, ang iyong kakayahang humusga sa iyong kapasidad ay nababawasan. Maaaring may lumapit sa iyo na may bagong proyekto, isang imbitasyon o isang pabor. Dahil gusto mong maging matulungin o ayaw mong makatanggi, sasabihin mong oo. Ngunit ang bawat oo ay isang kontrata na kailangan mong tuparin gamit ang enerhiya na wala ka sa kasalukuyan. Ito ay tulad ng pagpirma ng isang tseke na alam mong walang pondo. Ang resulta? Dadagdag ito sa iyong stress. Mababawasan ang tiwala ng tao sa iyo kapag hindi mo ito natupad at lalo kang mauubos. Ang isang matalinong individual ay marunong protektahan ang kanyang mga hangganan, lalo na kapag siya ay vulnerable. Ang pagsasabi ng hindi o hayaan mo munang pag-isipan ko ay hindi senyales ng pagiging makasarili. Ito ay senyales ng pagiging responsable at may kamalayan sa sarili. Mas mabuting tumanggi ng maaga at mapanatili ang iyong integridad kaysa mangako at mabigo sa huli. Tandaan, ang iyong oo ay walang halaga kung hindi ka marunong magsabi ng hindi. Ang ikapito na pagkakamali, huwag mong balikan ang mga nakaraang pagkakamali. Ang pagod na isip ay may tendensyang maging isang sementeryo ng mga nakaraang kabiguan. Kapag mahina ang iyong mental na depensa, doon nagsisilabasan ang mga multo ng sana at paano kung. Inuulit-ulit mo sa iyong isip ang mga maling desisyon, mga masasakit na salita, mga nawalang pagkakataon. Ito ay isang anyo ng mental na pagpapahirap sa sarili. Hindi ito nakakatulong. Hindi nito binabago ang nakaraan. Ang tanging ginagawa nito ay ang ubusin ng enerhiya na kailangan mo para sa kasalukuyan. Isipin mo ito bilang isang bangka na may butas. Ang pag-iisip sa nakaraan ay ang walang tigil na pag-alis ng tubig gamit ang isang maliit na tabo habang hindi mo tinatakpan ang butas. Ang isang stoic ay kinikilala ang nakaraan. Natututo siya mula rito. Ngunit hindi siya naninirahan doon. Ang kanyang atensyon ay nasa kasalukuyan, sa pagtatakip sa butas, sa pag-navigate sa kasalukuyang alon. Kapag naramdaman mong hinihila ka ng nakaraan, tanungin ang sarili, may aral ba akong makukuha dito na magagamit ko ngayon? Kung oo, kunin mo ang aral at iwanan ang bigat. Kung wala, ituring mo itong isang ulap na dumaan lang. Ang ikawalo na pagkakamali. Huwag kang mag-isolate o magkulong ng tuluyan. May pagkakaiba ang solitude at isolation. Ang solitude ay isang piniling estado ng pag-iisa para mag-isip, mag-recharge, at magplano. Ito ay nakapagpapalakas. Ang isolation, sa kabilang banda, ay ang pagputol ng lahat ng koneksyon dahil sa pakiramdam na walang nakakaintindi sa iyo. Ito ay nakapanghihina. Kapag pagod ka, madaling isipin na mas mabuti ng mapag-isa. Ngunit ang sobrang pag-iisa
ay maaaring maging isang kulungan kung saan ang mga negatibong pag-iisip ay lumalakas at umuulit-ulit. Ang isang matalinong lalaki ay hindi tinatakbuhan ang mundo, ngunit pinipili niya kung sino ang kanyang pinapapasok sa kanyang mundo kapag siya ay vulnerable. Hindi mo kailangan ng isang malaking grupo. Ang kailangan mo ay isa o dalawang taong pinagkakatiwalaan mo. Isang mentor, isang kaibigan, isang kapamilya na hindi ka huhusgahan, kundi makikinig lamang. Ang simpleng pagkakaroon ng presensya ng isang taong may positibong enerhiya ay maaaring maging isang pambihirang lunas. Tandaan, kahit ang pinakamatibay na pader ay nangangailangan ng pundasyon at minsan ang ibang tao ang nagsisilbing pundasyon na iyon. Ang ikasyam na pagkakamali. Huwag mong ikumpara ang iyong estado sa iba. Ito ay isang modernong sakit, pinalala ng social media. Nag-scroll ka at nakikita mo ang mga highlight reel ng buhay ng iba, ang kanilang mga tagumpay, bakasyon, at masayang sandali. Samantala, ikaw ay nararamdamang pagod at talunan. Ang paghahambing na ito ay hindi patas at mapanira. Ikinukumpara mo ang iyong behind the scenes sa kanilang final product. Ito ay isang laro na hinding-hindi mo maipapanalo at tanging magdudulot lamang ng karagdagang bigat sa iyong nararamdaman. Ang bawat tao ay may sariling laban na pinagdadaanan na hindi nila ipinapakita online. Ang lalaking may stoic na pananaw ay nauunawaan ito. Ang kanyang focus ay hindi sa karera ng iba, kundi sa sarili niyang pag-unlad. Ang tanging paghahambing na mahalaga ay, mas mahusay ba ako ngayon kaysa kahapon? Kapag pagod ka, ang layunin ay hindi ang lampasan ang iba, kundi ang alagaan ang sarili para makabalik ka sa iyong pinakamahusay na bersyon. I-off ang ingay ng paghahambing at pakinggan ang iyong sariling pangangailangan. Ang ikasampu na pagkakamali, huwag mong pilitin ang pagiging produktibo. Nabubuhay tayo sa isang kultura na sinasamba ang hustle. Ang pagpapahinga ay itinuturing na katamaran, ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Kapag ang iyong mental na baterya ay nasa 1% na lamang, ang pagpilit sa sarili na magtrabaho ay hindi lamang hindi epektibo, kundi nakakasama pa. Ang kalidad ng iyong trabaho ay bababa. Magkakaroon ka ng mas maraming pagkakamali at mas lalo ka lang mapapagod. Ito ay tulad ng pagpiga sa isang tuyong basahan. Wala ka nang makukuha kundi pagkasira. Ang tunay na produktibidad ay hindi tungkol sa pagiging abala sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa epektibong pamamahala ng iyong enerhiya. May mga panahon para sa matinding trabaho, sprint, at may mga panahon para sa pagbawi, recovery. Ang isang matalinong atleta ay alam na ang pagpapahinga ay kasing halaga ng pagsasanay. Ganoon din sa isip. Ang pagkilala na kailangan mong magpahinga ay hindi kahinaan. Ito ay isang senyales ng karunungan. Payagan ang iyong sarili na huminto. Magbasa ng libro. Maglakad sa labas. Gawin ang isang bagay na nagre-recharge sa iyo ng walang pagkonsensya. Ito ay isang pamumuhunan para sa iyong hinaharap na produktibidad. Ang ikalabing isa na pagkakamali. Huwag kang gumamit ng mga artipisyal na pampasigla, kape, energy drinks, sigarilyo. Ito ang mga saklay ng modernong mundo. Kapag ramdam natin ang pagbagsak ng enerhiya, madalas nating inaabot ang mga ito para sa isang mabilis na tulak. Ngunit ito ay isang pautang na may napakalaking interes. Oo, bibigyan ka nila ng pansamantalang lakas. Ngunit ang kapalit nito ay mas malalim na pagbagsak mamaya. Lumilikha ito ng isang cycle ng pag-asa kung saan hindi mo na kayang gumana nang wala sila. Ang isang stoic
ay naghahanap ng tunay at pangmatagalang solusyon, hindi ng mga panandaliang remedyo. Sa halip na umasa sa caffeine para gisingin ang isip, tinatanong niya, bakit ako pagod sa simula pa lang? Kulang ba ako sa tulog? Hindi ba maganda ang kinakain ko? Ang layunin ay ayusin ang pinakaugat ng problema, hindi lang takpan ang mga sintomas nito. Ang tunay na enerhiya ay nagmumula sa disiplina, sapat na tulog, tamang nutrisyon at regular na ehersisyo. Ang lahat ng iba pa ay isang ilusyon ng lakas, hindi ang tunay na kapangyarihan. Ang ikalabindalawa na pagkakamali. Huwag mong balewalain ang maliliit na tagumpay. Kapag ikaw ay emosyonal na pagod, ang iyong pananaw ay nagiging negatibo. Nakikita mo lang ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa, ang mga malalaking layunin na tila napakalayo pa. Ang pag-iisip na ito ay nakakalunod. Binabaliwala mo ang mga maliliit na hakbang na nagawa mo na. Ang simpleng pagbangon sa umaga, ang pagtapos ng isang maliit na gawain, ang pagpigil sa sarili na mag-react ng masama. Ito ay mga tagumpay. Ang isang lalaking may kontrol ay marunong mag-practice ng pasasalamat. Kahit sa gitna ng paghihirap, kinikilala niya ang bawat maliit na progreso. Isipin mo na umaakyat ka ng isang mataas na bundok. Kung lagi kang nakatingin sa tuktok, mapanghihinaan ka ng loob. Ngunit kung paminsan-minsan ay titingin ka sa ibaba at makikita mo kung gaano nakalayo ang iyong narating, bibigyan ka nito ng lakas para magpatuloy. Ang pagkilala sa maliliit na tagumpay ay hindi pagiging kampante. Ito ay pagpuno sa iyong reserbang motibasyon para sa mas malalaking laban na darating. Ang ikalabintatlo na pagkakamali, huwag kang maghanap ng perpektong solusyon. Kapag pagod, gusto natin ng isang magic bullet, isang bagay na aayos sa lahat. Ginugugol natin ang natitirang enerhiya sa paghahanap ng perpektong libro, perpektong kurso, o perpektong payo na mag-aalis ng ating pagod magpakailanman. Ito ay isang anyo ng pagpapaliban. Naghahanap tayo ng solusyon sa halip na gumawa ng aksyon kahit gaano pa ito kaliit. Ang katotohanan ay walang perpektong solusyon. Ang pag-ahon mula sa pagkaubos ay hindi isang malaking hakbang, kundi isang serye ng maliliit at hindi perpektong mga hakbang. Ang isang stoic ay praktikal. Sa halip na maghanap ng perpektong plano, tinatanong niya, ano ang isang maliit na bagay na kaya kong gawin ngayon? Maaaring ito ay ang pag-inom ng isang basong tubig, o ang paglalakad ng 5 minuto, o ang pagsusulat ng isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Ang progreso, hindi ang perpeksyon, ang susi. Ang paggawa ng isang maliit na hakbang ay mas mahusay kaysa sa pananatiling nakatayo habang naghihintay ng perpektong daan. Ang ikalabing-apat na pagkakamali, huwag kang magkunwari na okay ka lang. May isang uri ng pagkalalaki na itinuturo sa atin na kailangang magsuot ng maskara ng katatagan sa lahat ng oras. Bawal magpakita ng kahinaan. Bawal aminin na pagod ka. Kaya kahit na durug ka na sa loob, ngingiti ka at sasabihing, okay lang ako. Ito ay hindi lakas. Ito ay panluloko sa sarili. At nangangailangan ito ng napakalaking enerhiya para mapanatili ang isang kasinungalingan. Ang tunay na lakas ay nasa katapatan sa sarili. Ang pag-amin sa sarili mo na, pagod ako ngayon, ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang tumpak na pagsusuri ng iyong kasalukuyang estado. Ito ang unang hakbang para makagawa ka ng tamang aksyon. Ang isang stoic ay hindi natatakot sa katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Tinatanggap niya ang realidad ng kanyang sitwasyon dahil alam niyang
doon lamang siya makakapagsimula. Ang pagtanggi sa iyong nararamdaman ay parang pagbabaliwala sa warning light ng iyong sasakyan. Maaari kang magpatuloy, ngunit mas malaki ang pinsalang idudulot nito sa huli. Ang ikalabinlima na pagkakamali, huwag mong hayaang ang iyong emosyon ang magdikta ng iyong pagkatao. Kapag pagod ka, madaling isipin na ako ay isang pagod na tao. O kung malungkot ka, ako ay isang malungkot na tao. Kapag ginawa mo ito, pinagsasama mo ang iyong pagkakakilanlan sa isang pansamantalang emosyon. Ito ay isang mapanganib na pagkakamali dahil kapag ang emosyon ay naging bahagi na ng iyong pagkatao, napakahirap na nitong alisin. Ang isang stoic ay nauunawaan na siya ang nagmamasid sa kanyang mga emosyon, hindi siya ang emosyon mismo. Ang mga emosyon ay parang mga ulap sa kalangitan. Dumadaan sila, minsan madilim at makapal, minsan manipis at maliwanag. Ngunit ikaw ang langit, malawak, hindi nagbabago, at palaging nandyan. Sa halip na sabihing, ako ay pagod, sabihin sa sarili, nararamdaman ko ang pagod ngayon. Ang simpleng pagbabago sa pananalita na ito ay lumilikha ng distansya. Ipinapaalala nito sa iyo na ang iyong nararamdaman ay isang karanasan lamang, hindi ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ikaw ay may kapangyarihang obserbahan ito nang hindi nalulunod dito. Ang ikalabing-anim na pagkakamali, huwag mong ituring ang pahinga bilang isang gantimpala. Sa ating hustle culture, tinuturing natin ang pahinga bilang isang bagay na kailangan nating pagtrabahuhan. Kapag natapos ko na lahat ng gawain ko, saka ako magpapahinga. Ang problema sa ganitong pag-iisip ay hindi nauubos ang mga gawain. Palaging may susunod na email, susunod na proyekto, susunod na problema. Kung hihintayin mong matapos ang lahat bago ka magpahinga, hindi ka na makakapagpahinga. Ang isang stoic ay hindi tinitingnan ang pahinga bilang gantimpala, kundi bilang isang esensyal na bahagi ng proseso. Ito ay kasing halaga ng trabaho mismo. Ito ay isang responsibilidad. Tulad ng isang sundalo na nililinis ang kanyang armas, hindi pagkatapos ng giyera, kundi bago at habang may laban, kailangan mong alagaan ang iyong sarili para manatiling epektibo. Schedule mo ang iyong pahinga. Tratuhin mo ito na parang isang mahalagang meeting na hindi mo pwedeng i-cancel. Ang pagpapahinga ay hindi pagtakas sa responsibilidad. Ito ay paghahanda para mas maging mahusay sa pagtupad ng iyong mga responsibilidad. Ang ikalabimpito na pagkakamali, huwag kang mag-focus sa lawak ng problema. Kapag pagod ka, ang isang malaking proyekto o isang komplikadong problema ay maaaring magmukhang isang hindi maakyat na bundok. Tinitingnan mo ang kabuuan nito at agad kang napapanghinaan ng loob. Ang iyong isip ay sumusuko bago ka pa man magsimula. Ang pag-iisip sa kabuuan ng hamon ay nakakaparalisa. Ang diskarte ng isang stoic ay ang hatiin ito. Huwag mong tingnan ang buong bundok. Tingnan mo lang ang susunod na hakbang. Ang layunin ay hindi ang akyatin ang buong bundok ngayon. Ang layunin ay ang gawin lamang ang isang maliit na hakbang na nasa iyong harapan. Ito ang tinatawag na chunking. Sa halip na isiping, kailangan kong tapusin ang buong report na ito, isipin mo, kailangan ko lang isulat ang unang talata. Pagkatapos mong gawin yon, isipin mo ang susunod na hakbang. Ang malalaking tagumpay ay binubuo ng isang serye ng maliliit na aksyon na ginagawa ng tuloy-tuloy. Mag-focus sa proseso, hindi sa dulo, at magugulat ka kung gaano kalayo ang iyong mararating. Ang ikalabing-walo na pagkakamali. Huwag mong isakripisyo ang iyong mga pangunahing prinsipyo.
Kapag ikaw ay desperado at pagod, doon ka pinakamadaling matukso na gumawa ng mga kompromiso. Maaaring isipin mong gumawa ng shortcut sa trabaho, magsinungaling para makalusot, o gumawa ng isang bagay na labag sa iyong kalooban para lamang mapadali ang mga bagay. Ito ay isang madulas na daan. Ang bawat maliit na kompromiso ay nagbabawas sa iyong paggalang sa sarili. At kapag nawala iyon, mas mahirap nang bumangon. Ang iyong mga prinsipyo ay ang iyong North Star. Sila ang iyong gabay sa gitna ng kadiliman at kaguluhan. Ang isang Stoic, tulad ni Marcus Aurelius, ay mas pipiliin pa ang mamatay kaysa isuko ang kanyang integridad. Para sa kanila, ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa kaginhawaan. Kapag nahaharap ka sa isang desisyon habang pagod, tanungin ang sarili, ang aksyon bang ito ay naaayon sa taong gusto kong maging? Kung ang sagot ay hindi, huwag mo itong gawin kahit gaano pa ito kaakit-akit. Ang pagpapanatili ng iyong integridad sa panahon ng pagsubok ang siyang tunay na sukatan ng lakas ng isang lalaki. Ang ikalabinsyam na pagkakamali. Huwag kang magmadali sa proseso ng pagbawi. Inaasahan natin na ang pag-ahon mula sa pagkaubos ay mabilis. Gusto nating matulog ng isang gabi at paggising natin, balik na sa 100% ang ating enerhiya. Ngunit kadalasan, hindi ito ganoon. Ang tunay na pagbawi ay isang unti-unting proseso. May mga araw na maganda ang pakiramdam mo at may mga araw na tila bumabalik ka sa dati. Ang pagiging mainipin ay lalo lang magdaragdag sa iyong frustrasyon. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang hardin. Hindi mo maaaring pilitin ang mga halaman na lumago ng mas mabilis. Ang kailangan mong gawin ay bigyan ito ng tamang kondisyon. Sikat ng araw, tubig, at masustansyang lupa at magtiwala sa proseso. Ganoon din sa pagbawi. Bigyan mo ang iyong sarili ng tamang kondisyon. Tulog, nutrisyon, pahinga, at positibong pag-iisip at maging mapagpasensya. Ipagdiwang ang maliit na pag-unlad at tanggapin na may mga araw na hindi magiging madali. Ang isang matatag na lalaki ay nauunawaan na ang pagtitiis ay hindi lamang para sa mga hamon sa labas, kundi pati na rin sa mga panloob na proseso ng paghilom. At ang panghuli, ang ikadalawampu na pagkakamali. Huwag mong kalimutan na ito ay lilipas din. Sa gitna ng matinding emosyonal na pagod, nararamdaman natin na ito na ang ating bagong realidad, na ganito na tayo magpakailanman. Ang pakiramdam na ito ay isang ilusyon na nililikha ng pagod na isipan. Ito ay isang kasinungalingan. Wala sa mundong ito ang permanente, lalo na ang mga emosyon at pakiramdam. Ang isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism ay ang memento mori, alalahanin ng kamatayan. Ngunit mayroon din itong kapatid na konsepto, ang pag-unawa sa pagiging pansamantala ng lahat ng bagay. This too shall pass. Ang sakit na nararamdaman mo, ang pagod, ang kawalan ng pag-asa, lahat ng iyan ay lilipas. Ang paghawak sa katotohanan ito ay nagbibigay ng pambihirang lakas. Nagbibigay ito ng pag-asa. Hindi nito inaalis ang sakit sa kasalukuyan, ngunit binibigyan ka nito ng perspektibo na makita ang dulo ng tunnel. Ang isang lalaking may hawak sa prinsipyong ito ay hindi nalulunod sa alon dahil alam niyang kahit gaano pa kalakas ang bagyo, ang karagatan ay palaging babalik sa pagiging kalmado. Ngayon, nakita mo na ang landas na tinatahak ng iilan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pagod dahil hindi iyon posible. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong reaksyon dito. Ang bawat pagkakamaling tinalakay natin ay isang bitag na inihanda ng modernong mundo
para panatilihin kang mahina, reaktibo at kontrolado. Ang pangunahing aral ay ito: ang sandali ng iyong emosyonal na pagkaubos ay ang iyong pinakamahalagang pagsasanay. Ito ang pagkakataon mong patunayan sa iyong sarili na hindi ka alipin ng iyong mga pakiramdam, na ikaw ang kumander ng iyong isipan. Sa pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, hindi ka lang nakakaligtas sa pagod. Ginagamit mo ito para hubugin ang iyong sarili na maging mas matatag, mas matalino, at mas may kontrol. Maraming salamat sa iyong oras at atensyon. Ang simpleng pagtapos mo sa video na ito ay nagpapakita na kabilang ka sa mga naghahanap ng higit pa sa karaniwan. Kung nakita mo ang halaga sa ating pinag-usapan, mag-subscribe at i-on ang notifikasyon para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating malalim na talakayan. Para sa ating huling tanong, alin sa 20 pagkakamali na ito ang pinakamalaking hamon para sa iyo? Maging tapat ka sa iyong sagot sa comment section sa ibaba. Ang pag-amin nito ay ang unang hakbang sa pagbabago